Breaking news, lumipas na ang 60 days na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. January 26, 2025, nakatakda sana na lilisanin ng Israeli forces ang Southern Lebanon. Ganon din ang puwersa ng Hezbollah. Pero bakit hindi ito nangyari? At ito pa ang naging mitsa ng pagkasawi ng maraming tao dahil sa ginawang operasyon ng Israel sa Southern Lebanon. At isa pang napakainit na balita mga kaibigan, sa linggong ito, ang Israel ay muling tatanggap ng 6 na mga hostages na hawak ng Hamas at isa sa mga hinihinalang wala ng buhay, kasama pa lang palalabasin. Ito ay buhay na buhay. Sino ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ang video na inyong nakikita ay aktual na drone footage na kung saan ang mga Palestinian ay bumabalik na sa northern part of Gaza mula sa south. Ang south kasi ay tinaguriang safe na lugar para sa mga Palestino gaya ng lugar ng Rafah at Khan Yunis. Nariyan din ang maraming refugee camps kaya napakalaki ng porsyento ng mga Palestinian ang nanatili sa south upang maiwasan ang matinding bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At kahapon lamang, January 27, pinahintulutan na ng Israel na ang mga Palestinian ay makauwi na sa northern part of Gaza. Na-delay ito sabagat hindi ito pinahintulutan ng gobyerno ng Israel na sila ay makauwi dahil hindi raw ibinigay ng Hamas ang kanilang hinihingi. Hinihingi kasi ng Israel ang isang bihag na nagangalang Arbil Yehud. Hindi ito binigay ng Hamas, kaya nagmatigas din ang kampo ng Israel. Hindi nila pinayagan na ang mga Palestino ay makatawid papunta sa northern Gaza. At dahil sa pressure na ibinigay ng Israel sa Hamas, kalaunan, mismong pamunuan na ng Hamas ang nag-anunsyo na palalayain ng Hamas ang 6 na mga hostages na kanilang hawak, kasama na si Arbil Yehud. Ito yung dahilan kung bakit galit na galit ang Israel sa Hamas at nagbabanta pa ang Israel na magbabayad ang Hamas dahil hindi raw sumunod sa usapan ang Hamas. Pero mga kaibigan, nakatakda na ngayong parating na Huwebes ay pakakawalan na ng Hamas si Arbil Yehud. At pinayagan na rin ng Israel na ang mga Palestino ay makatawid na papunta sa northern part of Gaza. Sa kabila ng mga successful na palitan ng mga bihag na magkabilang panig, ang hindi alam ng iba, napakatindi na pala ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Bakit? Sabagat nito lamang nagdaang araw mga kaibigan, meron na namang commander ng Hamas ang nasawi sa West Bank. Kinumpirma din ito sa ulat ng Al Jazeera, pero ayon sa ulat ng Al Jazeera, ito ay Hamas fighters lamang. Pero ayon sa ulat ng ibang tagapagbalita, ito ay commanders pala ng Hamas. 2 ang kumpirmadong nasawi at ang matindi mga kaibigan, hindi ito itinanggi ng kampo ng Israel. Sila talaga ang nagsagawa ng airstrike na ikinasawi ng commander ng Hamas. At kahapon mga kaibigan, January 27, 2025, kinumpirma ng Jerusalem na ang nasabing commander ng Hamas ang nasawi. Ito ay nagngangalang Ihab Abu Atawi. Siya ay naka-assign sa city of Tulkarm sa West Bank. Ipinaliwanag ng Israel kung bakit nila tinumba si Ihab Abu Atiwi. Ayon sa kanila, itong si Abu Itiwi involved sa pang-aatake sa mga sasakyan ng Israel na nasa West Bank at kahapon, airstrike ang isinagawa ng Israel. Sa kabilang dako mga kaibigan, ibinalita ng CNN na ang Israel ay nagsagawa ng isang matinding operasyon sa Southern Lebanon. 22 ang kumpirmadong nasawi. Pero ayon sa ulat ng CNN, hindi ito inelaborate ng Lebanese Health Ministry kung ang mga nasawi ay miyembro ba ng Hezbollah o mga sibilyan. January 26, 2025, ito ang petsa na kung saan magtatapos ang 60 araw na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Nagkasundo ang Israel at Hezbollah na kanilang lilisanin ang Southern Lebanon
upang magkaroon ng kapayapaan sa naturang lugar. Pero ang tanong, bakit hindi lumisan ang Israel sa naturang lugar? At bakit meron ding mga miyembro ng Hezbollah ang nasa lugar na ito? Hanggang sa sumabog ang isang napakalaking balita na ang Israel umatake na pala sa Southern Lebanon. Bakit kaya? Ayon sa kampo ng Israel mga kaibigan, kinakailangan nila itong gawin sapagat hindi raw sumunod sa usapan ang Lebanon o ang Hezbollah sa kanilang napagkasunduan. Isa sa mga agreements ng magkabilang panig, hindi pwedeng tumawid ang mga sibilyang Lebanese papuntang Southern Lebanon. Bakit naman? Sapagat ang paliwanag ng Israel, hindi nila pinapayagan na ang Hezbollah ay makihalo sa mga sibilyan. Marami raw kasing pagkakataon na ang Hezbollah ay humahalo sa sibilyan. Lubha raw itong delikado sa seguridad ng Israel. Bakit? Sapagat ang Southern Lebanon mga kaibigan ay napakalapit labang nito sa borders ng Israel. Nakabantay ang puwersa ng Israel sa Southern Lebanon at nang mamataan ito ng mga military ng Israel na papasok ang maraming sibilyan sa Southern Lebanon, agad itong nagpaputok ng warning shot. Dagdag pa ng Israel, maraming beses nilang inaanunsyo sa sibilyan sa Lebanon na huwag pumasok sa Southern Lebanon. At kumpirmado mga kaibigan ayon sa ulat ng Israel, merong mga miyembro ng Hezbollah ang nasawi sa kanilang ginawang operasyon. Habang papasok ang maraming tao papunta sa Southern Lebanon mga kaibigan, dala-dala pa nito ang watawat ng Hezbollah. Linggo, January 26, ito ang babala ng IDF. Quote and quote, "Urgent, a new reminder to the residents of Southern Lebanon. Until further notice, you are prohibited from moving south to the line of villages and their surroundings." Dagdag pa ng Israel mga kaibigan, maliban sa pag-aanunsyo ay namamahagi sila ng mga mapa at meron pang nakashed kung saan lamang sila pwedeng umapak. Nagtataka ang kampo ng Israel ayon sa ulat ng CNN sapagat napakarami raw lugar na pwedeng puntahan ng mga Lebanese civilian, pero bakit sila pupunta sa lugar na kung saan ipinagbabawal na puntahan? Ito ay kasama kasi sa mga agreement ng Israel at ng Hezbollah. At dahil dito mga kaibigan, muling nagkasundo ang Israel at Lebanon at Hezbollah na magkakaroon sila ng extension ng kanilang ceasefire. At ito ay tatagal hanggang February 18, 2025. At ayon sa ulat ng The Washington Post mga kaibigan, nadagdagan pa ang numero ng mga nasawi sa naturang operasyon ng Israel. Daan naman ang mga sugatan. Ano ang inyong masasabi mga kaibigan tungkol sa aksyon ng Israel sa Southern Lebanon? Ito ba ay makatarungan o ito ay kalabisan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa na kaganapan sa Middle East, sa Israel o kahit saan mang dako sa mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakalit na channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.